katapatan mo'y matibay na sandigan. Ikaw, O Diyos, sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo ay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, Diyos. Dakila ka. Sa ulit mong pagkakataon, dakila ka, O Diyos. Minsan pa po malakas na papuri sa Diyos na matapat at mabuti ngayon at kailanman. Purihin po ang Panginoon. Matutunghayan po natin ang dakilang katapatan ng ating Diyos sa pamamagitan po ng mga patotoo ng mga buhay na nakaranas ng himala. Tunghayan po natin ito. Po si Jaime Ambata from JIL Santa Mesa PUP. Mula sa buhay na patapon, ngayon po ay nagbibigay ng lugod sa Panginoon. 10 taong gulang po ako nang may impluwensya ng mga masasamang barkada. Natuto akong makipag-inuman, manigarilyo, gumamit ng marijuana at ng shabu. Natuto po akong mang-hold up dahil din dito, ako po ay nakulong. Subalit sa biyaya ng Diyos ay hindi ako tinuluyan ng aking complainant dahil napakiusapan po sila ng aking magulang. Naging mapusok din po ako at sa edad na 16 ay nagkaanak ako at nag-asawa. Binansagan akong jombag dahil madalas ako mambugbog ng mga tao na napagtritripan ko lang. Lalo na't ako po ay high sa pinagbabawal na gamot. Hindi po exempted ang family ko rito. Sa sobrang gulo ng buhay namin, naisipan po ng aking asawa na itawag po ako at humingi ng counseling sa isang TV program. At doon po nagsimula nila akong ipanalangin. Tumugon po ang Diyos sa kanyang panalangin. Taong 2004 ay may kinasangkutan ako na gulo na kung saan kailangan kong lumipat sa Santa Mesa para magtago. Binalikan ko ang mga dati kong kasama sa fraternity upang makipag-inuman. Ngunit imbis na mayaya ko sila, ako ang sinama nila sa Bible study. At doon ko po nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng JIL Ministry sa Santa Mesa. Inaruga, inalalayan, kinupkup kami. Pinagtsagang i-disciple at unting-unting nabago at naayos ang aming kalagayan. Ngayon po sa biyaya ng Diyos, ako po ay naglilingkod sa JIL Santa Mesa PUP bilang church coordinator at ginagamit po ng Lord sa dance ministry. Ang Diyos ay mabuti at ang pag-ibig niya ay walang kapantay. Ako po si Brother Christian at ang aking may bahay si Sister Edith. November 1, 2010, nang kami ay maging sales partner ng isang malaking telecom company na pansamantalang lumago. Dahil sa kawalan ng experience sa negosyo, na mismanage namin ito at nabaon kami sa utang at umabot ito ng milyon-milyon. Nung ma-close account ang mga bangko namin at wala na kaming pang-operate sa negosyo, wala na kaming magawa kung hindi humiling ng himala, dumalangin ng himala sa Panginoon at hingi ng direksyon, pabor at mighty intervention niya. Hindi po namin makakalimutan, isang Sunday na umattend kami sa JIL Kabanatuan ng Nueva Ecija. Dala-dala ang 3,000 pesos na natitira sa amin. During tithes and offering, kinausap ko po ang Lord. Sinabi ko sa Kanya na ibabalik ko sa Kanya ang natitirang pera namin na ito at bahala na siya na kumilos at magpatunay na totoo siya sa kanyang mga pangako. After ng service,
pinayapa po ng Lord ang aming mga puso at isipan. That same Sunday po ay humipo rin ang Diyos ng tao para kami ay matulungan at makapagsimulang muli. After po nun, sunod-sunod na ang mga himala na pinananas sa amin ng Panginoon. Himala na halos hindi namin maunawaan. Himala na hindi namin kayang isipin na mangyayari ito sa aming buhay. Nabayaran po namin lahat-lahat ng aming pagkakautang at marami pa pong mga business opportunities ang binuksan ng Panginoon para kami may pagpalang pinansyal. At sa panahon pa mismo ng pandemya, 2020 to 2021, pinakita ng Panginoon na siya ang Diyos sa lahat ng panahon. Nakapagpatayo po kami ng main office building at nakabili pa po ng mga ilang properties. At ngayon po, sa habag, biyaya at pabor ng Diyos, binless niya po kami ng 300 plus na sasakyan na kung saan ay nag-ooperate exclusively sa Region 1, 2, and 3 at nagmamanage ng 500 plus employee. Last April lang po ng taon na ito, nag-open na rin po ang aming munting hotel and resort na kung saan, by God's glory, ay nakarating na si Brother Eddie at naipag-pray din po niya. Simula po nung pinagtiwalaan kami ng Panginoon ng maliit na negosyo, hanggang sa kasalukuyan, kami po ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ginagamit po kaming dalawa ni Edith siya po sa iCare Ministry, ako naman po ay nasa Man Ministry. At sa kasalukuyan po kami po ang naatasan na manguna sa JIL Business Tribe. At ganoon din po sa aming company, meron po kaming regular na midweek Bible study at sinisikap po namin lahat na ang aming mga empleyado ay makaparinig at makakilala sa Panginoon. From financial and emotional bankruptcy to victorious freedom and godly successes, kami po ay buhay na patotoo ng miraculous work of God and great revival na ginagawa niya sa ating church. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ikaw ang Diyos ng himala. Taas po natin ang ating mga kamay. Di ka nagbabago. Respond to God's miracle in our lives. Kapangyarihan mo, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ay Diyos ng himala. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Kung gusto po natin makatanggap ng himalang kagaya nila, we declare one more time, ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Palakpakan po natin ang ating Diyos ng himala. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay si Pastor Detch Mercado. Totoo pong ang Diyos ay Diyos ng himala. Pinagaling po niya ako mula sa 2 uri ng independent unrelated cancers. Noon pong 2021 December, na-diagnose po ako, stage 3 breast cancer, and within a matter of 3 weeks, nagsimula ang aking chemotherapy. During my chemotherapy po, nagtaka ako kasi bakit yung aking leeg ang nagre-react, samantalang breast naman po yung ginagamot. Nag-isip na po ako na something was wrong. Nagkonsulta po ako sa doctor at sabi niya, let's take things one day at a time. At pagkatapos daw ng akin pong chemo, tsaka lang po ako magpapakonsulta sa leeg. So nung ako po'y natapos ng chemo, nagkaroon po ng surgery. After ng surgery ay radiation naman. Dahil nga po sa patuloy po yung sakit sa akin pong leeg, right after my radiation, ako po ay nagkaroon ng series of tests. And yun nga pong aming iniisip, yun pong fear ng aking oncologist ay nagkatotoo.
or nangyari na dahil nga po, na-diagnose naman ako nga meron daw po akong thyroid cancer. So 2 cancers po ang dumaan sa akin, pero God has been faithful. Ang salita po niya ang pinanghawakan ko, lalo na po yung nakalagay sa Psalms 118 verse 17, kung saan sinabi po doon, I shall not die but live and declare the works of God. At doon din po sa Psalm 30 verse 2, I cried unto the Lord and He healed me. Kaya pinanghawakan ko po yon dahil ako po ay walang ibang pag-asa kundi ang Diyos. At isa pa pong naging source of my strength, source of the boosting of my faith, ayun pong text na pinadala po sa akin ng ating very own Bishop Brother Eddie Villanueva. Nag-text po siya sa akin isang araw at ang sabi po niya, relax lang. When I prayed for you last time in my room in front of an empty cross, the good Lord impressed upon my heart that you were already healed. Alam niyo po, Brother Eddie is a man of God. Dahil po doon, pati na po yung promises of God, talaga pong nang pinanghawakan ko ang aking kagalingan at narito po ako sa inyong harapan ngayong gabi nagpapatotoo. God heals. God is alive. Thank you po. Isang pinagpahalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Vangie Laksamana ng JIL Porac, Pampanga. Last 2017 po ng February, na-diagnose po ako ng may stage 2 breast cancer. Sobrang hirap po kasi po maliliit pa po ang mga anak ko. Tapos po, let's face it, mahal po ang gamutan. Pero alam ko po na hindi po ako pababayaan ng Lord. May one time po na nagtanong po ako sa Lord, bakit po ako? Kasi naglilingkod naman ako ng tapat sa Kanya. Pero God impressed in my heart na manalangin ka. At nanalangin po ako ng taos puso sa ating Panginoon. At tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon. Ang una pong miracle po ng Diyos na ginawa po sa aking buhay is lahat po ng chemo session ko po na 8 cycle, sinagot po ng isang foundation. 30 sessions of radiation sinagot, plus transportation. Tunay nga po na ang Diyos po natin ay great provider. At noong pong October 2017 po, umattend din po ako ng anniversary, kahit po nagagamutan ako. Natandaan ko po, tumawag po si Brother Eddie ng prayer na sabi po, ilagay mo ang iyong kamay sa bahagi ng katawan mo na nangangailangan ng panalangin. Inilagay ko po yung kamay ko po sa right side ko po, which is ito po yung naoperahan. At sabay itinaas ko po ang aking mga kamay. Nagsusumamo sa ating Panginoon at sinundan ko po ang panalangin po ni Bishop Brother Eddie. At that moment, naramdaman ko po yung mainit at malakas na kapangyarihan ng Panginoon na dumaloy po sa kamay ko, magmula po sa right side ng katawan ko. At patuloy po yung pag-iyak ko at pagsusumamo sa Panginoon at magpapasalamat. And truly po, kahit po nagagamutan pa po ako, hindi po ako lumiban sa anuman pong gawain. And that time din po, narinig ko po at inimpress po ng Lord sa puso ko, Vangie, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Napakalakas po ng pagkilos ng Panginoon. At tunay nga po na kahit po nagagamutan pa po ako, hindi po ako lumiban sa gawain ng Panginoon dahil pinatunayan ko sa ating Panginoon na siya ang Diyos na napakabuti. Siya ang Diyos na matapat. Marapat lamang po lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. To God be all the glory. Ako po si Charmaine Florendo. Nanay po ni Zion Marco Florendo na 7 months old po nung
na-diagnose siya ng ALL B-cell type of leukemia. Isa po yung rare type ng cancer sa dugo and sobrang critical po yung time na yon kasi naalala ko, 2019 po yun. And then, pinapili po kami ng doktor. To be honest, tinatanggihan na rin po siya ng doktor. At pinapili po kami ng 2 klase ng chemotherapy. Yung una is yung intensive, which is magkakaroon lang siya ng 10% chance of survival. And then yung isa po is milder ng konti, pero almost 1% lang po yung chance na mabubuhay siya. So, ang ginawa po namin mag-asawa, pinili namin yung milder one. Kahit alam po namin na 1% lang yung chance na makasurvive yung anak namin. Pero ang Diyos po ay laging tapat at ginawan po niya ng himala yung anak namin. Unang-una po, bago po siya mag-start ng chemo, ang WBC po niya ay 160. And ang sabi po ng doktor, hindi kayo mag-start ng chemo kung hindi bababa at least 15. Then kinabukasan po, after po siyang ipag-pray, nila Pastora Presi, bumaba po ng 15 yung WBC niya. And it's really unexpected po. At himala po, sabi po ng doktor namin. And pangalawa po, during pandemic, kami lang po ng asawa ko yung nag-aalaga dun sa anak namin. And then, na-infect po kami ng COVID. But napakamahabagin po ng Lord dahil iningatan po niya yung anak namin. Never po siya nagkasakit, never po siya na-infect ng COVID. And dumating din po sa punto na umabot na ng halos 3 million yung kailangan naming bayaran sa hospital bills. Pandemic po noon at hindi ko po makakalimutan yun na nagsara yung business namin. And then at the same time, unemployed po kami dahil kailangan namin mag-alaga dun sa anak namin. Pero nagtiwala po kami sa Diyos. And after 4 years po, yung anak ko po, nandito po ngayon. Ito po yung anak namin na sinabi ng doktor na 1% lang yung chance na mabubuhay siya. Nandito po siya ngayon, malakas, normal at magaling. At wala pong imposible sa Diyos na sumasagot ng panalangin natin. At ang Diyos na sinasamba natin ngayon ay hindi nagbabago. Siya yung Diyos na gumagawa ng himala noon, ngayon at magpakailanman. Purihin po ang ating Panginoon.